May bad news naman sa dating player ng Lakers na target pa naman sana nilang kunin via trade. Pero bago yan, Stephen A. Smith, pinangalanan naman ng isang player na gusto niyang magkaroon ng paninindigan at maging aggressive. Nasa palabas nga na first state, ay ipinahayag ni Stephen A. Smith na hindi pa daw na ipapakita ni Rui Hachimura kung saan ito capable. Na kahit kasi hindi pa ganun kaganda ang performance ni Rui Hachimura sa mga naging laban nila sa Denver Nuggets na kung saan ay gumawa ito ng 10 points. At noong isang araw naman ay nakagawa naman ito ng 7 points laban sa Phoenix Suns. Ay nanatili pa rin ito sa kanilang starting lineup habang si Dalton Knecht ay ibinalik naman bilang starter. At ito namang si Cam Reddish ay inilagay na muna bilang bench player. Pero magkaganon pa man ay maganda naman ang naging contribution ni Rui Hachimura sa naging laban nila sa San Antonio Spurs, na kung saan ay nakagawa ito ng 16 points. Na ayon pa kay Stephen A. Smith, si Rui Hachimura nga daw ay isang mahusay na 3-point shooter. Kaya hindi daw alam ni Stephen A. Smith kung bakit wala daw itong paninindigan at hindi din daw ito masyadong agresibo. Sa ngayon daw ay tinitingnan daw ni Stephen A. Smith ang kupunan ng Los Angeles Lakers, lalo at nakikita nito ang ilang team sa NBA na mahuhusay. Dagdag pa ni Stephen A. Smith, alam naman daw natin na itong si LeBron James ay isang mahusay na player. Pero ang problema daw ay hindi daw nakikita ni Stephen A. Smith na ang Lakers ay isang mahusay na basketball team. Lalo at ang iba sa mga players ng Lakers ay hindi nag-e-step up. Ayon pa kay Stephen A. Smith ay hindi niya daw tinutukoy si Anthony Davis. Pero nasaan daw ang depensa ng Los Angeles Lakers? Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Stephen A. Smith, na sa ngayon ay nahihinaan pa ito sa kupunan ng Lakers dahil sa kakulangan nila ng supporting cast. Inconsistent din kasi ang iba sa mga role players ng Lakers. Natanging sila LeBron James at Anthony Davis nga lang sa ngayon ang pinakapundasyon ng kanilang kupunan. Na kapag ang isa nga sa kanila ay nawala ay panigurado na mahihirapan ang Lakers na makakuha ng panalo. Mabuti na nga lang mga idol kahit papaano ay malaking tulong sa Lakers ang kanilang rookie na si Dalton Knecht dahil sa scoring ability nito lalo na ang kanyang shooting. Isama pa itong si Austin Reeves na maganda rin ang performance both ends. Pero ang isa sana sa gusto ng mga Lakers fans na makita mag-step up ay itong si Rui Hachimura, na ngayong season ay nag-a-average nga ito ng nasa 12 points per game. Shooter din kasi itong si Rui Hachimura sa 3-point line mga idol. Kaso ay hindi nga ito masyado aggressive sa area na ito na tumira. Ngayong season nga ay 3 laro pa lang ito na may at least 3 3-point shots made. Na ang pinakamadami nga nito sa kanyang career ay 7 3 sa isang laro. Na sa naging laban nga nila sa San Antonio Spurs ay meron itong 2 out of 4 sa 3-point line. Kaya kung mas tataas pa ang 3-point attempts ni Rui Hachimura, ay malaki ang possibility na mas tumaas pa ang nagagawa nitong score kada laro. Na malaking tulong nga ito para sa Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang Lakers gagawa na talaga ng trade. Isa na nga sa mga kupunan na gusto nilang makadeal sa isang trade ay ang Brooklyn Nets. Alam naman natin na karamihan sa kanilang mga players ay nasa trade block na. Lalo at nasa rebuilding team ang Brooklyn Nets. Kaya naman ay maaari daw makuha ng Lakers sila Cameron Johnson at Dorian Finney-Smith. Pero para mangyari yan ay kailangan daw ibigay ng Lakers sila D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino at Cam Reddish. Kasama pa ang isang first round pick, isang pick swap at 3 second round picks. Kilala nga ang dalawang players na ito na mga 3-and-D players. Consistent nga ang dalawang ito both ends sa loob ng court. Parehas nga ang dalawang players na mga 3-point shooter. Malaking bagay nga daw ang kanilang mga size para sa depensa ng Lakers. Kaya panigurado na masusolusyonan na ang problema ng Lakers sa kanilang perimeter defense kapag nakuha nila sila Dorian Finney-Smith at Cameron Johnson. Kaya isipin nyo na lang mga idol. Kapag nakuha ng Lakers ang nasabing dalawang players ay instant contender, panigurado ang Lakers. Sa kabilang banda naman mga idol, ay patuloy naman ang malas na dinadanas ngayon ng Washington Wizards. Paano ba naman sa kabila ng hindi nila magandang pagsisimula ngayong season na may 2 wins and 15 losses sa kanilang record? At sila din ang worst team sa ngayon hindi lang sa East kundi pati na rin sa buong team sa NBA. Nasa naging laban nga nila kahapon laban sa Los Angeles Clippers, ay nagtamo naman ng isang injury itong kanilang star player na si Kyle Kuzma. Na under 4 minutes remaining na nga lang kasi sa first quarter habang lamang ng 13 points ang Los Angeles Clippers. Sa ginawa kasing drive with the basket ni Kyle Kuzma ay sinabayan naman ito ni Ivica Zubac. Kaso matapos nito mga idol ay bigla na lang humawak si Kuzma sa kanyang tagiliran dahilan para mapapikit ito sa sakit. Kaya naman ay agad din itong nagtungo sa locker room at dito ay hindi na nga nakabalik sa laro si Kyle Kuzma. Natambak malala nga ang inabot ng Washington Wizards matapos ang laro laban sa Clippers sa score na 121-96.
Isa rin kasi si Kuzma sa mga scorer ng kanilang kupunan kasama nila Jordan Poole at Malcolm Brogdon. Matapos naman ng laro mga idol ay napag-alaman ayon sa report na nagtamo daw itong si Kyle Kuzma ng isang left rib strain injury. Kaya sana ay makabalik ito kaagad lalo at isa si Kyle Kuzma sa mga inaasahan ng Washington Wizards. Bukod pa dyan ay isa rin ito sa mga target ng Los Angeles Lakers na kunin via trade. Kaya tingnan natin mga idol ang susunod na update sa status ni Kyle Kuzma.